Ayan, nakabili rin ako ng tinapay ng asawa ko. Yung malaki ang kinuha niya. At ano ba yung music na yan? Bibili rin ako na ano. Ito. Ayan, bumili ulit ako ng beer. My favorite. Uwi na tayo kasi pasarado ng shopping mall. Tara, uwi tayo. Ayan, sinarado na nila yung isang gate. Hello guys, ngayon tayo ay alis papunta na naman sa ano, pag-alagala rito sa city nila. Ipapakita ko ulit sa inyo ang city nila rito sa maliit na syudad nila dito sa Czech Republic. Tara, parang ako yung AI ninyo, walking CCTV. Makikita nyo lahat pa dito sa dito. Tara. Ayan, medyo malamig ngayon. Ayan o. Ayan. Malakas ang hangin ngayon, grabe. Tsaka malamig. Super lamig. Maglakad-lakad tayo. Ayan, nandito tayo sa ano, maliit na syudad nila. Nagtambay muna ako diyan, umupo sa harapan ng tram station bago ako nagagahan. Ayan, ako ang magiging AI ninyo dito sa bansang Czech Republic or walking CCTV secret camera. Kala mo ha? Ayan, ngayon medyo maligam-gam ang klima rito sa Czech Republic. Kaya tingnan niyo, ang daming tao. At yung damit ng mga tao medyo maninipis, isang jacket lang. Yung parang pang air condition lang. Tingnan niyo, oh. Mga binatilyong yan, andyan. Kasi 1 week na holiday ang mga student ngayon, walang pasok, kagaya ng anak ko. Ayan. Ayan, may naglatag dyan, nagbibinta ng ano, ng mga prutas, tsaka patatas. Ayan, sana ganyan araw-araw, kaso nga lang, paminsan-minsan lang. Kasi dyan sa bandang yan, dyan, bawal maglatag ng mga paninda dyan. Yung may mga lisensya lang. Ayan, pahirapan pa siguro ang pagkuha ng mga lisensya dyan. Kasi bawal maglatag ng mga paninda sa labas. Dito ka lang makakakita sa ano, sa Czech Republic na walang mga yung mga ano, street food. Kaya nung unang salta ko, akala ko rito sa kanila may kagaya sa Pilipinas na may palengke. Dito wala kang makikitang palengke. Tsaka yung mga street food wala. Lahat ay nasa supermarket at shopping mall. Doon ka lang pupunta. Iba rito. Ibang-iba. Pero sa bansang ano, tambayang Poland, kasi malapit kami sa Poland border din. Parang sa Pilipinas din, may street food, may palengke, kasi tsaka maraming ano rin, yung mga nagbibinta, parang night market, day market sa kanila. Doon ka makikita ng mga maraming peke na Adidas, yung mga branded na damit. Doon mo mabibili sa ano, sa palengking yun. Malapit dito sa amin, kuminsan pumupunta kami. Kaso nga lang, medyo ayaw akong dalhin ng asawa ko doon kasi pupunta kami doon sa palengking yun. Kailangan namin magpapalit ng pera, Poland money. Kung minsan nagpapapalit kami, yung mga bari-barya, hindi mo naman nauubos. Kaya sayang din, marami kaming barya na ano na nandito sa bahay. Hindi pa namin naibibili. Kaya sayang din. At saka yung exchange rate nila, minsan mababa ang bili nila sa pera ng Czech Republic. Kaya sayang ang exchange rate.
bibili ka ng pera ng Poland. Hindi mo naman kasi magamit yung ano yan, Visa card or ATM card dun sa sa palengke nila. Hindi sila tumatanggap. Kasi palengke lang yun eh. Pero sa mga shopping mall at supermarket nila, magagamit mo yung Visa card. Kaso nga lang sa palengke, hindi. Kailangan ng cash. Kaya hindi kami doon bumibili. Tsaka, pero yung sister ng asawa ko, nako, doon niya binibili yata yung mga damit niya, yung mga jacket. Tingnan mo, kung minsan naka Adidas or Nike na branded. Sabi niya doon daw niya binibili. Nagpapapalit siya ng pera. Malapit lang sa doon sa kanila, mga 5 minutes or 2 minutes lang. Kasi malapit din sila sa borders ng Poland, or 5 minutes. Andoon. Malapit lang. Pwedeng lakarin. Pwede nilang lakarin. Pero medyo sa amin dito, kailangan naming mag-drive papunta sa Poland, mga 5 minutes. Medyo matagal. Sabi ko nga asawa ko pag summer, magbabay kami papunta doon sa Poland, Germany. Malapit kasi kami. Kaso nga lang, 30 minutes ang gugugulin namin or 1 hour kapag pahinto-hinto kami. Hindi ako, masyadong marunong sa bike. Mas lalo kapag paakyat na, hinihingal na ako. Yung anak ko, number 1 yan. Ang bilis ng pagpapatakbo. Pero maganda rin yan kapag sa summer, exercise na rin. Tingnan nyo ang mga tao ngayon sa mismong city nila, oh. Ayan. Yung tram nila, may oras dyan. Kung anong oras ka. Kung dito lahat ang connecting area ng mga papuntang iba't ibang probinsya ng malilit na probinsya or baryo-baryo, kumbaga village ganun. Dito no lahat ang connecting area. Halimbawa, papunta ka ng Praha, dito ka rin sasakay. Or pupunta ka sa ibang lugar, dito ka rin sasakay. Connecting area to. Kaya dito mismo ang main city. Lahat nandito. Pauwi na ng work, dito muna. Kung halimbawa sa ibang lugar, magko-connecting sila, dito sila. Connecting area dito. Ayan. Kaya kung gusto niyo pumunta rito at maganda ang lugar nito, maraming tourist attraction dito. Kunin niya akong tour guide. Ayan, mura lang. Ayan, mura lang. Pero itutur ko kayo sa magagandang lugar. Ayan, pwede nyo akong kontakin. Ayan, nakabili rin ako ng tinapay ng asawa ko. Yung ko. Yung malaki ang kinuha niya. At ano ba yung music na yan? Bibili rin ako na ito. Ayan, bumili ulit ako ng beer. My favorite. Uwi na tayo kasi pasarado ng shopping mall. Tara, uwi tayo. Ayan, sinarado na nila yung isang gate. Ayan, uwi na tayo. Dito tayo mag-i-exit. Ayan, mga gwardiya, sinasaraduhan na nila yung mga exit. Kaya dito banda sa amin, hindi nadaanan ko. Shortcut. Doon sa likod ko, iikot pa ako rito sa gilid ng shopping mall, malamig. Kaya dito na lang ako sa hindi pa nila sinasaraduhan. Kaya ayan. Pero yung gilid, nasaraduhan na. Kaya ang ganda ng Diani Tres eh. Ang pagkakala ko hindi yan taga rito. Mga taga ibang bansa rito. Kung hindi Russian or di kay Ukrainian. Tangos ng ilong niya eh. Puting-puti pa. Ayan. Ang gaganda ng mga janitress dito ha. Dito kayo makakita ng mga janitress na magaganda. Pang actor-actress sila sa Pilipinas. Or di kayo model. Dito mga janitress lang yan. Ay nako.
Kailan kaya ako magiging ganyan kaganda. Mag-iipon ako. Magpapaganda ako. Yan. Gusto ko ng napakatangos na ilong. Tapos malaking mata. Sabi ko sa asawa, papalaki ako ng mata para kapag nagagalit ako sa'yo, yung mata ko ganyan. Sabi niya, wag mong gagawin niya para kang aswang. Sabi niya gano'n sa akin. Nakatakot na pagmumukha mo. Sabi niya gano'n. Madilim. Buti nga ito may cellphone ko na to. Maganda to sa madilim. Pero yung isa na nabili kong bago, ang pangit ng camera niya. Shaky. Kapag naglalakad ka ng ganito, himbang umuuga-uga, mahihilo kapag napapanood mo yung video ko. Bibigay ko yun sa anak ko. Pang tawag lang, hindi pang camera. Pangit yung camera niya eh. Mahal pa naman ang bili. Tayo ngayon, nagluluto tayo ng ginisang green beans with crab stick meat. Anong tawag dito? Oo, ganun na rin yun. Bumili ako. Mura to ngayon. 2, 4, 6, 8. 8 piraso, 20 lang. Ayan. Tapos, lagyan natin ng pamintang. Masarap sana kung hot pot eh. Kaso nga lang, yung sausawan ng hot pot, bibili pa ako sa Vietnamese. Mayroon sila eh. Kaya ito yung magic sarap nila. Kayo mga Pinoy, huwag na kayo magdala. Itong magic sarap nila, mas masarap pa to kaysa magic sarap sa Pilipinas. Parehas lang, magi rin ang tatak. So, isang kumpanya. Dito na kayo bumili. Huwag na kayong dagdag bagahe. Yan, hinaan natin ang apoy. Yung malakas eh. Magsasayang ako. Ayan. Kailangan ko kapag kumain ako ng ginisang ganyan. Ay nako, nagsawa na ako sa pork chop. Almost 2 weeks sa pork chop ang inabas tulong namin dito sa bahay. Kaya ngayon, gisa-gisa muna tayo ng yan, gulay-gulay. Nako, kung may tuyo nga lang dito or daing yun ang ulamin ko. Ma-high blood na ako. Puro baboy na lang kinakain ko. Magsaing tayo ngayon. Ayan, magsasaing tayo. Magsasaing ko ng bigas. Yung anak ko kumakain nandun sa lamesa niya. Ganyan kami dito. Alas 2. Kagigising lang niya. Wala siyang school holiday. Tayo ngayon. Magsasaing ng mga bigas. Quick pagsasaing. Madali lang ang pagsasaing ko ng bigas. Kaya may naka-stock na bigas. Rice pala. Or any. At kumplito ako, Ricardo, dito sa bahay. Kasi araw-araw ako namamalingki. Kaya walang problema. Ayan, paubos na naman. Kasi namimigay ako ng rice sa asawa at anak ko eh. Kaya yan. Mamaya mas potato sa kanila. Para sarap na sarap sila kapag mas potato yung yung binibigay ko. Mas gusto pa nila yun. Dito sa Czech kahit na 10 taon na hindi sila nagra-rice. Okay lang yun. Or forever. Basta bigyan mo lang sila ng patatas. Mabubuhay na sila. Sa atin hindi. Rice is life sa atin. Kahit yung mga taga Taiwan. Alam niyo ba yung nung bumisita yung mga Taiwanese dito, yung mga kamag-anak ng mga anak ko, naghahanap rin sila ng rice kasi rice is life sa kanila. Kahit na ipakain mo rin ang problema sa kanila rin. Di ba ang mga European, potato is life sa kanila or bread is life sa kanila rin.
sa atin, rice is life. Sa mga Chekwa, noodle is life sa kanila. Iba-iba ang kanya-kanyang hobby ba ng mga iba-ibang country. Sa mga China, Japan, sa Taiwan. Yan, ang mahihilig sa mga noodles. Kahit na isang linggo or isang buwan puro noodles ay ipapakain mo sa kanila, walang problema rin sa kanila. Basta't i-noodles sa kanila. Kaya iba-iba ang every country iba-ibang nakasanayan natin na kultura. Kaya nung pumunta sila rito ay nagbaon sila ng kasi binisita ko sila sa hotel nila doon sa Praha. Nagbaon sila ba ng napakaraming noodles. Yun ang inaabasto nila sa sa kwarto nila. Kasi doon sa every hotel dito may ganito, yung magpapainit ka lang ng tubig. Magkakapi ka na, pwede na. Every hotel mayroon yan dito. Kahit sa Pilipinas naman yata mayroon. At yun nagbaon sila ng napakaraming chicheria, nagbaon sila ng mga noodles, number 1 noodles. Nung pagbukas ko ng kwarto nila, kumakain sila mga noodles. Ayaw nilang bumabat kumain kasi sabi nila nagrereklamo sila. Sinabihan ako na sabi nila sabi niya ganun sa umaga, sabi nila sa hotel, sa breakfast, ano ba yung pagkain nila? Puro ham, tinapay at lang yung cheese. Ba't walang rice? Sabi nila gano'n sa akin. Sabi ko gano'n talaga dito sa kanila. Kasi first time nilang mag-Europe nung nalaman nilang nandito na ako sa Europe, mga bilas ko nagsipuntahan din talaga mga mga Ingitera nagsipuntahan, talagang binisita nila ang country ng Czech Republic. Ayan. Kaya nagsipuntahan sila, naipagkaibigan sila sa akin ngayon dito. Nung nandun pa ako sa Taiwan, ang tatapang ng mga yan, naku, hindi sila halos namamansin. Ay nung nalaman nilang nag-asawa ulit ako ng yung European. Saan ka, Gina? Ipagkaibigan sila sa akin lahat. Nagsisend message na sila. Pagbisita mo sa Taiwan, sabi nila, pumasyal ka sa bahay ko. Sabi nilang gano'n. Pero yung mga bilas kong yun, nasa Taiwan ako, naku, grabe yung mga pag-uugaling yan. Hindi ko na sabihin sa inyo kasi baka nanonood sila ng video ko. Iba-iba talaga. Pag mga bilas, mga ganyan, iba-iba ugali. Ayan, mga kaibigan ko na ngayon. Maniwala kayo. Ang bait na nila sa akin. Pero nung unang panahon, hindi. Kaya, sabi ko sa inyo, mga ganyan ugali. Na ayan, no comment muna ako sa mga ganyan. Saka na pag ikukwento ko sa inyo, pag nasa Taiwan ako, ikukwento ko sa inyo. Ngayon nandito tayo, kalimutan na natin yung mga unang panahon na ganyan, ikukwento ko. Ayan. Saka na tayo magkwentuhan. Ayan, ang pagkukwentuhan lang muna natin ay yung ginigisa ko. Naubusan na ng tubig. Lagyan ko ng tubig. Ayan. Yung tubig nila rito, pwede mo mainom. Hindi na ako bumibili ng tubig, tubig yung mineral water sa labas. Kapag nauuhaw ako, ito yung dito lang, iniinom na. Lagyan mo lang ng orange juice, ganyan, or pure water na ganito, iniinom ko. Hindi ako sanay na puro orange juice, yung matamis ang tubig ko. Nasanay ako yung pure water, kasi kapag ito, may mainit, may malamig. Kahit dito sa kanila,
ano yung tubig nila, parang yellow parati, kahit na hindi mo na ilagay sa refrigerator yan or maglagay ng ice cube. Malamig na. Kaya nasanay na ako sa tubig na yan. Nung unang salta ko rito, hindi ko yan iniinom din. Sabi na nga pero nakikita ko, iniinom niya. Kinainom ba yan? Sabi kong gano'n. Oo. Sabi niya dito sa Europe, sabi niya, ang pinaka number 1 na malinis na tubig dito sa Czech Republic, sabi niya. Yun ang sabi niya ha. Hindi na mula sa akin. Kasi nabalita raw sa tubig. Nabalita sa TV nila, sa Europe daw, ang pinakamalinis na tubig na pwedeng inumin. Ang Europe ay ang Czech Republic. Ayan. Kaya naniniwala naman ako, galing sa kanya yan. Yun ang kwento niya eh. At yun ang sasabihin ko rin sa inyo, na pwedeng inumin yung tubig sa gripong yan. Ayan, malinis. Iniinom ko rin halos 10 taon na eh. Walang problema sa akin eh. Wala namang problema. Lahat kami rito, asawa ko, anak ko, kahit na newborn baby, painumin mo yan, walang problema. Kasi sa atin, di ba, bawal inumin yan. Sa Pilipinas, mas lalo sa Taiwan, bawal inumin din yung galing sa gripo na tubig. Hindi namin iniinom din yun doon sa Taiwan. Bumibili kami ng tubig sa labas, mineral water, or di kay mga nightcha, or ayan, bumibili kami, nag-stock ako ng kahon-kahon na mineral water doon. O di kay nag-iigib kami, yung 1 galon na malaki, 20 lang, mura na. Yung galon-galon. Yun ang pampaligo lang sa amin yung gripo sa Taiwan, yung tubig sa bahay. Pampaligo, panglaba, ayun, pag maggugulay ka, pwede ihalo yun. Pakuluan lang, or nilaga. Pag maglalaga ka, pwede yun. Kaso nga lang, pakuluan. Ayan, ang tagal kong naglakad-lakad sa labas, mga 2 or 3 hours. Ayun, habang naglalakad ako, may kakwentuhan ako, yung asawa ko tumawag. Ayan, pinag-usapan namin lahat. Ay, hindi siya nabuboring sa work. Hindi rin ako nabuboring pag naglalakad ako. Hindi niya kinain yung tinapay niya, yan binili ko. Ayun, ito, kalahati lang kinain niya. Sabi niya sa akin, mas masarap pa yung binibig mo sa bahay kaysa yung binili mo sa labas. Sabi niya gano'n, proud ako sa sarili ko sabi niya, mag-bake ka na, sabi niya gano'n sa akin. Mas masarap yung binibig mo kaysa yung binili mo sa akin. Sabi niya, pangit ng lasa, hindi ko makain. Sabi niya gano'n sa akin. Hindi mag-baby ka ako. Ayan. Kaya hindi niya nakain. Kasi kapag yung tinapay, masarap, kinakain niya lahat yan. Hindi nagre-reklamo. May isang tinapay na sarap siya. Kaso nga lang, out of stock ngayon. Walang mabili. Kaya nag-try ako niya na ibili sa kanya. Ay sabi niya, pangit daw ng lasa. Ay hindi na ako ibili ng ganyan. Mamayang gabi, magbibig ako ng cinnamon roll para sa kanya. Ayan, medyo naluluto na yung ito ko. Masarap to. Ito masarap kahit na kapag nag-isa kayo, haluan nyo ng crab stick. Ito, masarap na. Kahit na anong ilagay nyo sa gulay, kahit na anong dahon-dahon lang, lagyan nyo nito. Ang sarap na. Tapos, may sausawan kayo. Kahit na anong sausawan, pwede. Ayan. Ganon ang ginagawa ko dyan. Masarap yan. Ayan. Ay, napahaba ng kwentuhan natin. Maya-maya na tayo magkwentuhan ulit.